Umiwas ka sa mga buntis, sa mga bata, sa mga may sakit, lalong-lalo na yung mga nakaratay. Iwasan mong magalit, yung todong galit. Pinakamabuting gawin mo ay ang pagkain sa gabi. Kunin mo sa pamamagitan ng iyong bibig ang batong itim na lalabas sa bibig ko. Pagkatapos ay lunukin mo. Banayad na bumaba ang sasakyan panghimpapawid ng Philippine Airlines sa runway ng Ninoy Aquino International Airport. Mababakas ang kasiyahan ng lahat, lalong-lalo na doon sa mga Pilipinong balikbayan na kung ilang taon ding nagtrabaho sa ibang bansa at matagal nang hindi nakakauwi at hindi nakita ang inang bayan. Tanggal ang yamot at pagkakainip ng lahat sa mahabang paglalakbay, maliban kay Karen na malalim pa sa dagat ang iniisip. Pumarada ang isang sasakyan sa tapat niya. Binuksan naman ng taong kausap niya ang pinto upang makalulan siya. It's been 15 years. Bulong ni Karen sa sarili habang umuusad ang sasakyan. Minsan pa niyang sinusulyapan ang pinanggalingan niyang paliparan. Sa kabila ng kung ano paman ay hindi niya maitatatuwa sa kanyang sarili na siya man ay nananabik na muling masilayan ang kanyang lupang tinubuan. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Napakaraming pagbabago ang kanyang napuna habang tumatakbo ang sasakyang kinalulanan niya. May kung anong kapangyarihan ang humaplos sa kanyang damdamin. Napakagaan ng kanyang kalooban. Nilandas nila ang kahabaan ng airport road. Hindi nagtagal ay dumating na sila sa bus terminal. Nasasakyan ni Karen papuntang probinsya matapos may ibigay sa driver ang pangako niyang tip at sumaludo pa ito bago tuluyang umalis. Napangiti siya sa inasal nito. Agawan ang mga porters para alokin siya ng tulong pero umiling si Karen at mag-isa niyang inakyat ang kaunti niyang dala sa bus. Doon siya sa hulihan na upo. Hindi nagtagal ay napuno na ang pasahero. Umusad na itong papalabas ng terminal. Saka pa lamang napanatag ang kalooban ni Karen. Noon lamang siya nakaramdam ng pagod. Malayo rin ang kanyang nilakbay. Los Angeles, California to Manila. Mahigit pang 4 na oras ang biyahe ng bus patungong Quezon. Halos ay walang ipinagbago. Maliban sa sanga-sangang overpass papuntang South Superhighway. Makalipas ang mahigit na 15 taon ay ganoon pa rin ang tanawing makikita sa kanilang dinaraanan. Pagkaliko sa Magallanes ay matulin nang naglandas ang bus sa kahabaan ng highway. Animo ay nakikipagkarera ang bus sa ibang mga sasakyang bumabagtas sa naturang daan, ngunit wala roon ang kanyang isip. Wala sa tanawin sa labas. Wala sa mga kapwa niyang pasahero, lula ng bus. Naroon iyon sa California. Inihatid siya ng pamilya niya sa departure area ng Los Angeles. At sa sandaling panahon ay nangungulila na siya para kay Paulo, ang tanging nilalang na para sa kanya sa mundong ito. Walang pagsidlan ang kaligayahan ni Karen nang ikasal siya kay Paulo na puro Amerikano at nagkaroon sila ng 2 anak na si Brielle at si Joy. Gayunpaman, hindi tumutol ang mga magulang nito nang magpakasal silang 2. Mahal na mahal niya ang napangasawa at alam niyang gayon din si Paulo sa kanya. Asikaso niya ito at napakalambing niya rito at ganoon din si Paulo sa kanya. Hindi na pagbago ng panahon kahit may mga supling na sila ang pagmamahalang ito. Lalo lang nilang minahal ang isa't isa. Naputol ang mga alaala ni Karen nang tumigil ang bus para mag-stop over sa Batangas. Hindi niya namalaya na malayo na pala ang kanilang narating. Nagsibabaan ang ibang pasahero para bumili ng makakain at upang tugunin ang tawag ng kanilang pangangailangan. Hindi na siya bumaba dahil nag-aalala siya sa kanyang mga daladalahan. Bumili na lamang siya ng soft drink sa vendor na umakyat ng bus nang makaramdam siya ng uhaw.
Mainit sa loob ng bus. Hindi kayang lubos na sugpuin ng air condition ang init ng katanghalian. Makaraan ng ilang sandali ay muling nagsilula na ang mga pasahero matapos maisagawa ang kanilang pangangailangan at muling nagpatuloy ang bus sa pagbiyahe. Matiwasay at palagay na loob ni Karen ngayon. Pakiramdam niya ay para bang isa na rin siya sa mga pasaherong araw-araw o linggo-linggong lumuluwas ng Maynila at umuuwi ng probinsya. Tipid ng initian ni Karen ang babae na katabi niya na parang kasasakay lamang nila sa bus. Ngumiti rin ito sa kanya. Sa Atimonan ka rin? Tanong ni Karen. Hindi, sa Gumaka ako. Sagot ng babae. Iyon lang at nagkwentuhan na ang dalawa. Madali silang nakapagpalagayan ng loob. Nag-aaral sa kolehiyo sa Maynila ang kausap niya. Uuwi ito ng Gumaka upang humingi ng allowance sa mga magulang. Yun lang ang malinaw kay Karen. Ang iba nilang napag-usapan ay pawang pangkaraniwang usapang babae. Iba na pala ang daan dito ngayon. Bago na ba? Nagtatakang tanong ni Karen sa katabi. Matagal-tagal na rin ang diversion road na ito. Sagot ng babae sa kanya. Mula sa lugar na iyon ay malapit na ang baryong pupuntahan ni Karen. Kumuha siya ng 2 pirasong chocolate sa bag niya at inabot ang mga iyon sa katabi. Nako, thank you, tuwang sambit ng babae. Anong pangalan mo? Dorothy Cruz. Bigla may tila masamang hanging umihip sa katawan ni Karen. Nabahira ng galit ang mukha niya. Malapit na sila sa baryo nila. Mamang konduktor, pakitulungan nga niyo ako dito sa mga daladalahan ko. Para na po dyan sa may tindahan. Biglang sigaw ni Karen bago siya tumayo at umusad na papalapit sa unahang bus. Habol siya ng tanaw ng katabi niyang babae. Pagkatigil ng bus ay agad na bumaba si Karen. Tinipon niya sa isang lugar na malapit sa tindahan ang lahat ng kanyang daladalahan. Umandar na ulit ang bus. Dorothy Cruz. Galit na anas sa sarili ni Karen. Anak siguro siya nung taga-Gumaka na teacher ko noong elementary na isa sa kinamumuhian ko noon. Mula sa kinatatayuan niya ay malayo pa ang bahay ng abuela niya, mahigit 2 kilometro pa. Hindi niya iyon kayang lakarin dahil marami siyang dala. Dati ay may ilang tricycle na bumabiyahe doon, pero ewan niya ngayon. Nagtanong siya sa babaeng nakatao sa tindahan. Tinulungan siya nitong mag-abang ng masasakyan. Hindi naman kalaunan ay may tricycle na dumaan. Pinara nila iyon subalit tumanggi ang driver na isakay siya nang malaman ang lugar na pupuntahan niya. Gayon din ang pangalawa at pangatlong tricycle na dumaan. Ang pang-apat na tricycle ay may kalumaan na at may katandaan na ang driver. Pumayag itong isakay siya nang sabihin niyang babayaran niya ito ng sobra sa pangkaraniwang singil. Matapos na ikarga sa tricycle ang kanyang mga bag ay binigyan niya ng imported na sabon at isang tsokolate ang tindera para magpasalamat dito. Galak din namang nagpasalamat ito sa kanya. Makipot ang putikang lupa na daan sa loob ng kanyogang lugar patungo sa bahay ng kanyang abuela. Walang ipinagbago makalipas ang 15 taon. Paminsan-minsan ay nababalaho ang gulong ng tricycle at nagmumuntik-muntikang tumigil dahil sa hina ng luma nitong motor. Para silang nakasakay sa bangka na sinasalpok ng mga alon. Kapag nagdadaraanan nila ang mga nakausling ugat ng mga punong kahoy at mga puno ng niyog. Todo ang higpit ng kapit ni Karen sa magkabilang bahagi ng tricycle upang hindi siya mauntog. Parami rin ng parami ang mga dawag sa daang tinutugpa nila. Pasukal ng pasukal. Isang ahunin ang hindi na kaya ng motorsiklo at tumigil na. Kahit anong gawin ng driver ay ayaw na itong umandar. Pakibitbit nyo na lang ang maleta ko. Hindi na kalayuan dito ang bahay ng lola ko. Ani Karen sa matandang driver. Walang mapagpipilian, binitbit ng driver ang maleta
at isang bag habang dala ni Karen ang iba at lumakad na sila. Malapit nang kumagat ang dilim dahil hindi naman kalayuan ang lugar sa tinigilan nila mula sa bahay ng kanyang abuela ay madali nila itong narating. "Tao po! Lola?" Tawag ni Karen sa harapan ng isang maliit na dampa. Walang sumagot mula sa loob. Kung maaari sana, Ineng, ay ibigay mo na ang bayad ko. Kailangan ko nang umuwi at gumagabi na." May kahalong takot na wika ng driver. Binayaran niya ito ayon sa usapan at binigyan ng 2 kaha ng sigarilyong imported. Matapos nitong magpasalamat ay mabilis na itong umalis. Binitbit ni Karen ang ilan sa kanyang mga daladalahan at tinungo ang saradong pintuan ng bahay. Itinulak niya iyon pabukas. Lalo pang nagmistulang luma ang bahay dahil sa alikabok at agyo sa loob. May ilaw ang gaserang kukuti-kutitap. Pumasok na siya at tinungo ang silid ng abuela. Noon niya nakita ang matanda na nakahiga sa kama habang may isang babaeng nakaupo sa silya sa tabi nito. "Karen!" Pahaw at hirap na sambit ng nakahiga. "Ako nga ho, Lola," sagot niya. Tumayo ang babaeng nakaupo sa tabi ng kama at tahimik na tinungo ang pintuan para lumabas ng bahay. Ni hindi ito umimik nang dumaan sa tabi ni Karen. Ewan niya kung nakita ng babae na nakangiti siya rito. Marahil hindi, dahil madilim sa loob ng bahay. Hindi na siya nag-usisa kung sino ang babae at kung ano ang ginagawa nito roon. Lumapit siya sa kanyang abuelang nakahiga. "Kumusta na kayo, Lola?" Payak na tanong ni Karen at umupo sa tabi ng matanda. "Kay tagal ng iyong pagdating." Hirap at pagaw na bigkas nito. "Hindi ko kasi maiwan yung trabaho ko, Lola, pati na ang asawa at mga anak ko," tugon niya. "Handa ka na ba?" Hirap na ako." Halos ay paputol-putol na tanong ng matanda. Lumaragasa ang kilabot sa buong pagkatao ni Karen. "Saan, Lola?" Patay mali siyang sagot niya. Kahit pa sa kaibuturan ng kanyang kalooban ay alam niya kung ano ang kahulugan ng tanong nito. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan iyon at nagbabaka sakali siyang iba ang tunay na kahulugan ng sinabi nito. Subalit tama ang kutob niya. Gayunpaman ay ayaw niyang isipin at lalong ayaw niyang magkatotoo iyon. "Ang dugong nananalaytay sa ugat mo ay nagmula sa lahi ng mga isinumpa, lahi ng mga aswang. Ikaw na lamang natitira sa aking angkan, Karen. Alam mo yan, maliban sa akin na ikaw na lamang at ang iyong mga anak. Wala tayong pagpipilian. Iyon ang tradisyon." "Bakit ako, Lola? Ayoko. Kung gusto mo ay yung mga anak." "Hindi. Wag." Pabigla at galit na sagot ni Karen. "Wala nang oras. Kailangan ay ngayon na. Hirap na ako. Gusto ko nang matapos ito." "Hindi. Ayoko." Nanggigipuspos na sambit ni Karen. "Wala kang magagawa. Hindi ka makakaiwas. Wala kang mapagtataguan. Hindi ka makakatakas." Alam ni Karen iyon. Matagal na itong ipinaliwanag ng abuela sa kanya. Bata pa siya noon, sa mura niyang isipan ay hindi niya mapaniwalaan ang ukol sa bagay na iyon. Subalit sa pagdaan ng panahon ay unti-unti niyang nauunawaan na totoo ang lahat. Ang buong akala ni Karen ay matatakasan niya ang tungkol doon, kung kaya't sinikap niyang mapagkalayo-layo. Ngunit nagsusumigaw ang katotohanang mali siya sa kanyang sapantaha. Binaliwala niya ang 2 telegramang natanggap niya buhat sa kanyang abuela. 2 overseas call buhat sa kung sino na nagsasabing kailangan siya ng matanda at pinapauwi na siya nito. Mula noon ay sari-saring masamang panaginip at pangitain ang pilit niyang pinaglalabanan.
pilit din niyang pinaglalabanan ng takot na umuusbong sa kanyang dibdib. Ngunit ng hapong iyon, nang masaya siyang sinalubong ni Paulo sa pintuan ng bahay nila, nang bigla ay umihip ng buong lakas ang hangin sa buong bahay nila at isang lampshade na parang may isip na umangat sa kinalalagyan nito at tinangkang hampasin sa ulo ng asawa, ang nag-iisang taong pinakamamahal niya. Nag-uukil-kil sa kanyang isip at kalooban ang naghuhumiyaw niyang puso at damdamin sa pagtutol sa maaaring mangyaring kapahamakan ng kanyang asawa. Noon nabuo ang kanyang loob na gagawin niya ang lahat para sa kaligtasan nito at ng mga anak. Upang huwag mapahamak ang sinuman sa mga ito, ay tutuparin niya ang binitawang pangako sa kanyang abuela bago siya umalis sa bansa noon. Mangako ka, isumpa mo na babalik ka dito sa takdang panahon, sa takdang oras, Karen. Mariing paalala ng kanyang abuela nang magpaalam siya dito. Opo, Lola. Mataban niyang tugon. Lumakad na siya at habang palayo siya sa bahay na iyon ay dinig na dinig pa niya ang halos ay pasigaw na pahabol na salita ng matanda. Kapahamakan mo at ng mga taong malapit sa iyo ang kakamtin kapag hindi ka nagbalik sa takdang panahon, Karen. Pakatatandaan mo sana iyan. Katahimikan ang namagitan sa mag-abuela, nagpapaunawa at nagpapahabag ang mababanaag ni Karen sa hapis na mukha ng matanda buhat sa mapusyaw na liwanag ng gasera. Kakaiba noon, nung siya ay bata pa. Madalas nanlilisik ang mga mata nito sa animong palaging galit. Nawala na rin ang mga bakas ng pagtawa nito na nakakarinding pakinggan. Wala na rin ang mabalasik at matipuno nitong kaanyuan. Napaka-istrikta ng abuela sa kanya noon sa kabila ng lihim na pagmamahal na nadarama nito sa kanya. Alam ni Karen na mahal siya ng abuela. Ayaw sana siya nitong papag-aralin sa kolehiyo. Subalit nagpilit siya at nagsumikap upang makapag-aral. Sa huli ay lubos na rin siyang tinulungan ng matanda. Nang magtapos ng elementarya si Karen, sa timonan ay pumasok siyang tagapag-alaga ng bata sa kapatid ng isa niyang teacher na sa Maynila nakatira. Hindi rin mabait ang mga ito sa kanya, ngunit pinagtiyagaan niya dahil pinayagan siya ng mga ito na mapag-aral sa gabi. Tapos na siya noon ng high school nang matanggap siya sa isang burger house bilang isang server. Nakapagpatuloy siya ng pag-aaral sa kolehiyo sa tulong na rin ng kanyang abuela. Nursing ang kinuha niya at tinapos. Aral-trabaho ang ginawa niya hanggang sa makatapos. Tumayo si Karen, dinako ang bintana at humugot ng isang malalim na buntong hininga. Madilim na ang paligid. Huni na lamang ng panggabing ibon at mga hayop ang maririnig. Pilit na nagsisiksik ang liwanag ng bilog ng buwan sa pagitan ng mga dahon sa kasukalan. Tama ang halos lahat ng hinuha niya kung bakit kahit anong pilit niya ay ayaw ng abuela niyang sumunod sa kanya. Sa Estados Unidos, ayaw din itong lumipat ng ibang tirahan. Buhat sa probinsya ng Capiz sa Bisaya ay nagtungo sila sa lugar na ito ng Quezon Province dahil may mga kamag-anak daw sila dito. Subalit sa tagal ng panahong itinira niya sa lugar na iyon, noon siya ay bata pa ay wala siyang nakilalang kahit isang kamag-anak. Kung meron mang mga taong nagpupunta sa kanila, ay inis at pagkakaantipatika ang nadararaman niya sa mga ito. Katulad ng kanyang abuela, ang mga kilusin at galaw ng mga ito, minsan ay nagtatawanan ng mga ito na parang nakakaloko at alam niyang siya ang pinagtatawanan kung bakit ay hindi niya malaman ang dahilan. Noon, iba na ngayon. Alam na niya ang tunay na dahilan. Maging noong elementary ay wala siyang naging kaibigan. Takot at inis ang mga kaklase niya sa kanya. Iniiwasan siya ng lahat. Palaging may galit
kung siya ay itrato ng guro niyang si Ginang Cruz na taga-Gumaka at bago siya nakatapos ng elementarya, napakaraming hirap ang dinanas niya sa teacher niyang si Mr. Eli. Tanging ang janitor ng paaralan na si Mang Raymond ang mabait at nagtatanggol sa kanya. Tandang-tanda pa niya noong awayin siya ng isang kamag-aral na babae at napilitan na siyang lumaban. Napabagsak niya ang kaaway at kinubababawan niya iyon. Subalit, mula na kung saan ay hinablot ni Mr. Eli ang buhok niya para hilahin siya patayo. Galit na susugurin pa sana ni Karen ang kaaway, subalit marahas siyang pinigilan ng teacher at inundayan ng sampal na ikinatihaya niya sa lupa. Ramdam na ramdam ni Karen ang sakit sa ginawa sa kanya ng teacher. Hindi lamang mula sa sampal, ngunit pati na ang sakit ng pang-aalipusta sa kanya. Bumangon si Karen, galit na galit, at tangkang kakalmutin sa muka ang teacher. Subalit mahigpit na siya nitong nahawakan at pabaliting pinigilan. Noon dumating si Mang Raymond at inawat sila. Todo ang hagulhol niya noon. Magkahalong sakit ang katawan at pagkakaapi ang kanyang nadama. Siya pa rin ang sinisisi at siya ang nasuspend ng principal dahil sa maling sumbong ng guro. Kinabukasan natagpo ang patay si Mr. Eli. Wakwak ang tiyan nito at nawawala ang lamang loob. At sabi ay kagagawan daw ng kung anong hayop. Mula noon ay napansinan niyang lagi pala siyang binabantayan ng matalas na mga mata ni Mang Raymond. Lihim siyang pinagmamasdan. Sumigid sa kalamnan ni Karen ang lamig ng gabi. Karen, oras na Karen. Wika ng kanyang abuela. Lola, ayoko. Nagsusumamong tugon niya. Arang-awa mo na. Hirap-hirap na ako. Ikaw lamang ang pwedeng tumapos nito. Paano ako? Paano ang pamilya ko? Ikaw ang may katawan. Nasa iyo ang paraan. Hindi. Ayoko. Diin ni Karen. Kahit mga hulugan ito ng kapahamakan ni Paulo. Animoy binuhusan si Karen ng napakalamig na tubig. Namukla siya sa takot. Gumuho ang kauli-hulihang katatagan ng kanyang dibdib. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Umikot ang buong paligid sa paningin niya. Alam ng kanyang lola anong kapangyarihan mayroon ng kanyang abuela at alam nitong si Paulo ang susi sa lahat. Umiwas ka sa mga buntis, sa mga bata, sa mga may sakit, lalong-lalo na yung mga nakaratay. Iwasan mong magalit, yung todong galit. Pinakamabuting gawin ay ang pagkain sa gabi. Kunin mo sa pamamagitan ng iyong bibig ang batong itim na lalabas sa bibig ko. Pagkatapos ay lunukin mo. Humugot ng isang malalim na hininga ang matanda at dumaing ng napakalalim. Nawala ang itim sa mga mata nito. Maya-maya pa ay nanginig ang buo nitong katawan. Bumuka ang bibig ng kanyang abuela at buhat doon ay inilitaw ang isang batong itim. Nagtatalo ang isip at kalooban ni Karen habang nababaghang nakatitig sa matanda. Subalit nananaig ang pag-ibig niya kay Paulo, ang kaligtasan ng taong pinakamamahal niya. Tumiim ang kanyang anyo dahil sa isiping iyon. Bilang isang nurse ay marami na siyang nagawa at nasaksihan. Marahil ay isa na naman itong pagsubok, isang bagong karanasan. Inilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ng abuela at kinuha ng bibig ni Karen ang batong itim buhat sa bibig ng matanda at nilulon niya iyon. Iyon lang at pumikit na ang kanyang lola at tuluyan ng pinanawan ng hiram nitong buhay.